Kaya muli po tayo makakapag-aral and let's prepare our hearts and minds to study the Word of the Lord. Isang bagay na muli magpapaalala sa atin sa kabutihan ng Panginoon. But let me begin with this question. So if you're familiar, okay, na-post po natin ito sa ating FB page. And this is my question. What do you think is the main reason people come to Jesus? What do you think is the main reason people come to Jesus? Ano po sa palagay nyo? Okay, let's personalize this question. Ano ba ang aking layunin? Bakit ako lumalapit sa Panginoon? Natanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit tayo lumalapit sa Panginoon? And we have so many reasons, right? Bakit tayo lumalapit sa Panginoon? Iba-iba yung ating nararanasan sa araw-araw, kaya tayo lumalapit sa Panginoon. But I'd like you to know what is our main reason why we come to Jesus. Ano yung masasabi ko po na pinakang dahilan bakit kinakailangan natin lumapit sa Panginoon? From time to time, if we pray, of course, we come to God. We come to Jesus. But what is the reason? So we will study from the Bible kung paano po ng Panginoon i-remind ng bawat isa sa atin the importance of our motive, the importance of our heart before the Lord. Every time we come to God, nakikita ng Panginoon kung anong motibo mayroon tayo at mahalaga po yon sa Kanya. Okay? Okay. This is the title of our conversation this morning. I am the bread of life. This is from the very lips of Jesus. Kinote ko po ito direct sa Bible kung papaano ni Lord pinakilala kung sino siya sa bawat lumalapit sa Kanya. Isa itong event sa Bible na maraming taong lumapit sa Panginoon at ito yung Kanyang pagpapakilala kung sino siya sa mga taong lumalapit sa Panginoon. Sabi ni Lord, I am the bread of life. And we will begin our reading from the book of John, chapter 6, verse 35. It says, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Isang bagay na nagpaalala sa mga kausap ng Panginoong Jesus nung panahon na siya ay narito po sa lupa, and even sa mga apostles and disciples, kung anong kahalagahan ng term na ginamit ng Panginoong Jesus nung sabihin niya when Jesus declared, I am the bread of life. Ano ito sa kanila during that time? At ano ito sa atin in our time? Mahalaga po na ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagsisilbing kaalaman sa atin. Kaya nasulat ang mga sinabi ng Panginoong Jesus ay para sa lahat ng magtitiwala sa Diyos upang maintindihan po nating mabuti ano ba ang plano ng Panginoon. Ano ba ang bagay na nais ng Lord na maintindihan natin? Kasi po napakalaking factor sa buhay po natin. Kung anong kaalaman, anong motibo meron tayo every time we come to Jesus. Mahalaga po yan. Kaya nung sinabi ng Panginoon, I am the bread of life, malaki ang impact nito sa listeners nung panahon ng Panginoong Jesus. At ngayon, kung mayroong bagay po na gusto kong tandaan nyo sa ating mga matututunan, I'd like you to be familiar with this statement. Earthly bread fills us temporarily, but heavenly bread satisfies us through eternity. Ang mga bagay sa mundo na to, earthly bread, of course, ang konteksto ng ating pong babasahin, context ng ating mapag-aaralan, ginamit ko yung term na earthly bread kasi ginamit ni Lord yung term na I am the bread, which is related to heavenly bread. Earthly bread is the literal na pangangailangan ng mga tao noong araw, noong panahon ng Panginoong Hesus. Ang kanila po talagang pagkain araw-araw ay tinapay. Yung iba ay, kung familiar kayo sa Middle East, ang tawag nila ay kubos.
sa mga nakarating ng Middle East, bilog na tinapay na masarap palamanan ng anumang klase ng palaman. Ika nga. At ngayon, marami tayong klase ng bread na natitikman. Ibig sabihin, itong mga bagay na to feels as temporarily. At ito pong earthly bread ay maikukumpara din natin or magagamit natin sa mga bagay po na taglay natin sa mundo na to. Bakit tayo nabubuhay? Ano ang mga bagay na pinagtitiwalaan natin sa buhay na to? Those are temporary. Pag titingnan po natin yung point ng Panginoong Jesus. But heavenly bread satisfies us through eternity. So gusto ko na matandaan nyo itong statement na to. At ano ang nais ng Panginoong Jesus? Bakit kinakailangan natin itong mga terminology or statement na to? Dahil sa araw-araw, sabi ko nga po, tayo ay lumalapit sa Lord. Pero ano ang nakikita ng Diyos every time we come to Him? Anong mayroong reason and motive in our hearts and our minds why we come to Jesus? Pag tinignan po natin yung background ng ating pag-aaralan sa John chapter 6, before this verse, before 25, from verse 1 to 24, there are two miracles na pinakita ang Panginoong Hesus. Isa po ay ang pagpapakain niya ng 5,000 men pa lang po, kalalakihan pa lang, kung papaano sila tumanggap ng miracles at sila po ay nabusog ng tinatawag na tinapay. Yung 5 loaves of bread and 2 fish, sila po ay pinakain ng Panginoong Hesus. Naggulat sila, even mga apostles, nagulat sila sa ginawa ng Panginoon nang pinaupo ni Lord sa damuhan based sa event po na sinabi ni John sa chapter 6. 5,000 people. Sabi po ng isa sa apostles, even 6 months, half year ng ating pong salary, ibili mo man ng tinapay, hindi sapat para mabusog ang mga tao na to, ganito karami. 5,000 men pa lang. Paano kung may kasama silang asawa nila or mga anak nila? So more than 5,000. Kaya in-estimate na ng apostles, hindi kaya kahit pa 6 na buwan salary natin. So sa panahon natin ngayon, magkano ang sweldo mo? Times 6. Bili ka ng tinapay. Lahat ng sweldo mo. Gaano karami yan? Ilang truck yan? Sabi nila, hindi kasi yan sa dami ng tao na nangangailangan ng panahon ng Panginoong Hesus. That's their idea, which is true. Dahil sa kaisipan ng tao, hindi talaga enough. Subalit, when the Lord prayed and distributed the bread and the fish, lahat po sila ay nabusog. At may natira pa, 12 basket of loaves. So, mayroon pang leftover at sinabi ng Panginoon, kunin niyo lahat ng natira. At pinakita ng Panginoon ang isang himala. Second miracle na napakita ng Panginoon ay ang pagtawid niya o paglakad niya sa tubig. Because from one place to another, yung pong lake na yun, ang Lake of Galilee, or Tiberias kung tinatawag sa panahon po nila, nung panahon ng Panginoong Hesus, tumawid ang mga apostles, tumawid ang Panginoong Hesus, as ang Panginoong Hesus ay lumakad sa tubig. Nakita siya ng mga apostles. At yun ay another miracle. Okay, so mapapansin po natin, miracle nung panahon ng Panginoong Hesus, sa Lord ay ordinary lang sa Kanya. Kung gusto niyang gumawa ng milagro, kayang-kaya nang gawin ng Panginoon. Because Jesus, based po sa katuruan ng Bible, He is the Son of God, He is God, He is the Creator. Kaya kaya niya pong gawin anumang klase ng himala. And we believe, kahit po sa panahon ngayon, because Jesus is alive, kaya pa rin niyang gawin anumang bagay na kailangan ng tao. Kaya dito natin makikita, binigyan ni Lord ng emphasis. Yung kanya pong sinabi sa mga kausap niya, I am the bread of life. At ginamit ko yon sa term na heavenly bread satisfies us through eternity. If we will go or read verse 25 to 26, ito yung event. After the miracles, verse 25, ito yung nangyari. When they found Him on the other side of the lake, they asked Him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered,
Very truly, I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. What a rebuke, if you will notice. Imagine, ikaw yung isa sa tumanggap ng ayuda. Okay? Mula sa Panginoon. Ay, di ba, miracle yan. Ayuda, tumanggap sila ng pagkain. And then, the following day, gutom ka na naman at kailangan mo na naman ng ayuda. That's the normal thing eh. Hinanap nila yung pinagmulan ng ayuda. O, nasa na yung nagbigay ng tinapay? Nasa na? Hindi nila makita doon sa place na kung saan sila nagtipon-tipon. Nabalitaan nila naroon sa kabilang lugar. So, pinuntahan nila. At nang makita nila, tinanong nila, kailan ka pa narito, Lord, Rabbi, Teacher? Kailan ka pa dito? Para bang ang tanong, hindi ka man lang nag-text? Hindi ka man lang nag-send sa group ng messenger natin na, hey, mga kapatid, narito ako sa kabilang ibayo, puntahan niyo ako. Walang ganong paalala. Wala malang mensahe na ganon. So dahil itong mga tao, curious sila, o anong gagawin natin ngayon? Ito, magtatanghali na naman, hindi natin alam kung ano kakainin natin ngayon, ano lulutuin natin ngayon. Wala sila talagang ka-idea. O di hanapin natin si teacher. Parang the mindset is, ay kung tayo ay napakain niya, 5,000 ng mga tinapay at napusog tayo, ay siyempre, gagawin na naman niya yon. Nung makita sila ni Lord, nirebuke sila ng Panginoon. I tell you, you are looking for me not because you saw the signs, but because you ate the loaves and had your fill. Sabi ng Panginoon, malinaw eh. Nabusog kayo physically, kaya nyo ako hinahanap. Pero hindi nyo naintindihan, hindi nyo nakita yung sign na ginawa ko sa inyo. Ano yun? Yung sila'y kumain, 5,000, nung sila'y pinakain ng Panginoon. Hindi po nila naintindihan yon. Kaya pinapaunawa sa kanila ng Panginoon. Bakit sila blessed, Lord? Ano ang point ni Lord? Ang nakita lang nila ay nabusog sila. Diba? Minsan ang dating sa atin bilang tao, pag tayo mabusog, masaya tayo eh. Lord, salamat kasi busog ako. Pero pag nagugutom tayo, iba yung ating. Naiinis tayo, hindi natin maintindihan kung nangyayari. Sabi ng iba, scientifically speaking, pag gutom ka, mainisin. Pero mapapansin natin, pag ang Diyos kumikilos sa buhay ng tao, kahit gutom, pag malinaw sa Kanya ang kabutihan ng Diyos, no-overcome din yung inis. Tama? Parang ilan lang yung tumatango sa akin. Parang kalimitan yata, pagkagutom talagang mainit ang ulo. No? Kinakailangan ko muna magkape. Pakapahin niyo muna ako, kumain muna. Yan, pag nakapagkape na, okay, mag-usap na tayo. Dito natin manonotice kung ano, merong point si Lord eh. Bakit niya ito sinabi? Bakit niya ni-rebuke? At masakit ito. Kung ikaw mari-rebuke, ito ka na naman. Diba? Ayuda na naman ang kailangan mo, kaya ka pupunta rito. Hindi mo naintindihan kung ano yung purpose, bakit kita binibigyan ng ayuda. So, medyo masakit, pero that's the reality na ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi ni Lord sa kanila, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. Ito na, pinapaunawa na ng Panginoon, which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. So tinukoy na niya kung sino siya, kung sino ang Panginoong Jesus. Sabi niya, then they asked Him, what must we do to do the works of God requires? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. At sino po yung pinadala ng Ama? Sino yung pinadala ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng mga tao, gusto nila na maintindihan, ano ngayon ang dapat naming gawin? Na nais ng Diyos na gawin namin. Malinaw sa sagot ng Panginoon. Ang maniwala kayo sa Kanyang isinugo. At yon ay ang Panginoong Jesus. So, dito natin nakikita na sinabi kasi ni Lord sa simula pa lang, verse 27, do not work for food that spoils. Huwag niyong hangarin, huwag kayong mapagod, huwag ubusin ang panahon at oras dahil lang sa mga bagay na nasisira. Dahil pansamantala yan.
Sabi ng Panginoon, but food that endures to eternal life. Mas nais ng Panginoon na magbigay tayo ng panahon, oras sa mga bagay na hindi po kailanman nasisira. And it leads us to eternal life. Yun yung point dito ng Panginoong Jesus. Pag tiningnan natin mabuti, saan nauubos ang panahon ng tao? Hindi naman masama na tayo magtrabaho, mag-overtime, o maghanap ng mga bagay para sa kabubuhay. Maganda po yun. Pero ang point dito ni Lord, nakikita ba natin kung ano ang dapat nating bigyan priority? Ang point dito ni Lord, prioritize those food that endures to eternal life. Medyo malalim, pero unti-untiin natin kung ano ang point ni Lord yan. Pag tinuloy po natin, verse 30 to 31. So they asked him, what signs then you will give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Okay, dito natin makikita, itong kausap ng Panginoong Hesus, may knowledge sa Old Testament background. Bakit po? Halos karamihan po ng mga Jew, halos lahat po sila, pumupunta sila sa synagogue to hear the word or to hear yung pong mga laws na sinulat ni Moses. At isa sa kanilang nalaman, base po sa record ng Exodus, yung kanilang mga ninuno ay pinagpala ng Diyos sa pamamagitan po ng tinatawag nila na the Lord provide them the manna o yung kanilang pong pagkain sa araw-araw during the time that they were in the wilderness. Sila po ay wala nang makuna ng pagkain kasi nasa disyerto eh. Anong ginawa ng Diyos? Pinaulan niya ng mana. Hindi po ito yung mana na inheritance o yung ating minamana na mga ari-arian, okay? Ang term lang is mana, okay? Na ito po ay klase po ng parang flour na kanilang pwedeng makain. Sa isang araw lang, hindi sila pwedeng mag-keep sa kanilang lalagyan dahil mapapanis agad yon. So araw-araw, the Lord provides. Ang galing, no? Alam mo yung gigising ka na lang sa madaling araw, kukuha ka na naman na, lutuin na natin to, kain. Tapos wala ka nang poproblemahin. Sa gabi, tulog ka lang. Kasi alam mo kinabukasan, may mana na naman, kuha ka na naman, o luto. Can you imagine, araw-araw yung rep mo puno? Because the Lord provides. Ang saya kaya nun, di ba? Pagbukas mo ng ref, oy, steak. Oy, pagbukas mo, oy, lechon naman ito, or whatever. Ibig sabihin, God provides what they need. Yun po yung point dun eh. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga tao o yung nananampalataya sa Kanya. Ang point dito ni Lord, malinaw eh. Yes, the Lord provides, pero naintindihan nyo ba kung anong klaseng provision mayroon ang God during those time? Okay. Dito natin makikita, yung knowledge na yon, inacknowledge ni Jesus. Alam po nila kung anong ginawa ng Panginoon. Naghahanap sila sa Lord ng miracle, kagaya ng miracle na naranasan ng kanilang mga ancestors. Pero sabi ng Panginoon, Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Anong sabi nila? Sir, they said, give us this bread. Unti-unti nila ngayon nare-realize, wow, mas maganda yung promise nito. Kasi sabi ni Lord sa kanila, unang-una, hindi naman talaga si Moses ang nagbigay sa inyong mga ninuno nung mana, kundi ang Diyos. At dito pinaunawa ng Panginoon, subalit mayroong totoong klase po ng bread na ibibigay ang Diyos sa kanila. At itong bread na to na sinasabi ng Panginoong Jesus, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world.
Ang ibig po sabihin ng world dyan ay sanglibutan, mga tao. Itong bread na to, itong tinapay na to, ang siyang magbibigay ng buhay sa sanglibutan. Kaya ang sagot nila, therefore, sir, give us this bread. So, nagkaroon sila ng desire. Again, based po sa conversation, nakafocus pa rin sila doon sa bread. Sa idea na kasi, pag mayroon kami niyang bread na yan, araw-araw, kagaya ng panahon ng aming mga ancestors, lagi kaming may mana, busog kami. That's the idea pa. Kaya sila humihingi ng bread, hindi dahil naintindihan na nila yung point ni Lord na kailangan nyo ng bread from heaven. Kundi ang understanding pa rin nila, mayroon kaming bread, araw-araw kaming mabubusog. Give us this bread. Nakuha natin? So therefore, ang kanila pong kaisipan, focus pa rin sila sa earthly bread, which is temporary. Pero ang pinapakita sa kanila ng Panginoon is the heavenly bread. Hindi nyo ba naiintindihan? Kaya doon kanina sa binasa po natin, from our text, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Sinabi ng Panginoon kung sino yung bread na nagbibigay ng buhay. At sinabi niya, ako yon. I am the bread of life. Humihingi kayo ng bread, eto ako. I am the bread. Kaya nasabi ko po sa ating kanina, earthly bread fills us temporarily, but heavenly bread satisfies us through eternity. Sabi ng Panginoon, hinahanap nyo yung tinapay na nagpabusog sa inyo physically. Temporal yan. Mamamatay lahat ng buhay sa mundo, magugutom pa rin kayo. Pero pagka ako, whoever eats this bread will never go hungry, will never go thirsty. Sabi ni Lord, kung ako ang magiging tinapay ninyo sa pang-araw-araw, hindi na kayo magugutom, hindi na kayo mauuhaw. That's the point of the Lord. The heavenly bread satisfies us through eternity, and Jesus is the heavenly bread. Mga previous study po natin, malinaw that Jesus is the Messiah. So ang point ng Panginoon, ang sino mang mananampalataya sa akin, ay hindi na kailanman makakaranas ng klase ng pagkagutom o pagkauhaw. Hindi po physical ang tinatawag dyan ng Panginoon. Ito yung klase ng kalagayan that yung pagkawala ang Panginoong Hesus, we are not satisfied in this life. Lahat na lang gusto nating gawin, but nothing satisfies us. Kahit po anong achievement mayroon ng isang tao, ang point ni Lord, without Him, there's no satisfaction. Pag tiningnan po nating mabuti, kahit mag-interview o kahit sinong tanungin na mayayaman, majority po, hindi sila satisfied sa kanilang kayamanan. Masaya sila temporary, pero yung tunay na satisfaction, hindi po nila matagpuan. Kaya kapag kaalam nilang sila ay malapit ng mamatay, hahanap sila ng pinaka mahusay na doktor sa buong mundo para lang dagdagan nila ang buhay nila. Subalit wala na silang magawa. At doon sila nagkakaroon ng takot dahil hindi na nila alam kung anong gagawin. Pero pinaunawa ng Panginoong Hesus, kung siya ay nasa buhay ng isang tao, ito yung nagsasatisfy through eternity. Ibig sabihin, sa lupa pa lang, bibigyan na tayo ni Lord ng tinatawag na peace and satisfaction. Na hindi ka nagre-rely doon sa provision ng Panginoon na pang physical lang or material. My point is this. Yes, the Lord is faithful to provide us all our needs. Trabaho natin, it is God who provides. Kaya tayo nakakakain sa araw-araw because the Lord provides those things. Ang sasarap kaya nung kinakain natin. Yeah? Minsan nga tayo na yung nagda-diet kasi sa sobrang sarap, ayaw mo talagang ubusin halos. Dahil pag inubos mo yung masasarap na pagkain, alam mo, hindi mo ma-achieve yung goal mo. Ang point is,
we are blessed so much. Doon sa need natin. Di ba, pinagpala tayo ng Panginoon. Pero ang point ni Lord, huwag ka lang mag-focus sa temporal blessing. Mawawala yan. Dapat maintindihan mo kung sino ang nagbibigay ng blessing sa iyo. Dapat maintindihan mo na ang Panginoong Jesus, the heavenly bread, lang ang pwedeng mag-satisfy through eternity. Ibig sabihin, from this earth, from this world, isa-satisfy ni Lord yung need natin. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Yung bank account ko hindi magne-negative. No. We're not talking about finances or material thing. Because if we trust God, He will provide all our needs. Hindi yung what we want or wanted. Minsan kasi, ini-insist natin yung gusto natin. Ang promise ni Lord, I will provide your needs. Pangangailangan sa araw-araw, pagkain, clothing. Sabi ng Panginoon, nakita niyo mga ibon, di naman nagtrabaho yan but God provides all their needs. Yun yung point ni Lord Gusto ni Lord na dalhin yung mga tao na, yes, God bless you so much with this temporal thing. Pero hindi dapat yan na-focus ang ating kaisipan. That's the point of the Lord. Kaya pag tiningnan po natin mga sumunod na verse, and this is the will of Him who sent me, that I shall not lose none of all those who has given me, or He has given me rather, yung binigay ng Diyos na nagtiwala sa Panginoong Hesus. The Lord Jesus promised, I will never lose them. Hindi ko sila pabayaan na mapahamak. Lahat ng lumapit sa akin, but raise them up at the last days, but give them the resurrected life. Yun yung point ni Lord. So doon pa lang may promise ng Panginoon Through eternity, kung mamamatay man ang tao na nagtitiwala sa akin, on the last days, I will raise them. Hindi ko hayaan na siya mapahamak. Yun yung promise ni Panginoon. For my Father's will is that anyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last days. Dito po natin makikita yung katotohanan sa salita ng Panginoong Hesus. Nung sinabi niya na, I am the bread of life, ang gusto niyang ipunawa sa mga nakakarinig, even sa panahon po natin ngayon, pag ang Panginoong Hesus ang pinagtiwalaan ng tao, satisfaction always follows. Lagi pong kasunod nito na tayo ay masasatisfy. Ibig ba sabihin, Pastor, wala na akong problema? May problema ka pa rin. Hindi nawawala ang problema. Ang point ng Panginoong Hesus, kahit anong problema, sasamahan kita. Kasi tinanggap mo ako Hindi kita pababayaan. Sabi ng Panginoon, lahat ng lumapit sa akin, hindi ko pababayaan. That's the promise of Jesus. Pastor, bakit minsan masakit ang paa ko, masakit ang katawan ko, may sakit ako, nagtitiwala naman ako sa Panginoon? Well, that's another thing. Baka minsan ginanahan tayo ng kumain ng mga, di ba? Normal naman talaga yon. Dahil ang physical body natin, minsan talaga ay nagkakasakit. Pero hindi ibig sabihin, pinapabayaan tayo ng Diyos. Ibig lang sabihin nun, baka naman tayo yung nagpabaya sa diet natin. Parang ganun yan Or talaga namang mahina yung physical natin. So we need to take care of our physical body. So in short, ang gusto ng Panginoon dito, ma-realize ng tao na siya ang nagbibigay ng tunay na satisfaction and even eternal life, nang ibig sabihin, makasama ang Diyos. Kaya sinabi ni Lord, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. I am the bread of life. Eternal life means we have a life with God. Kaya dito pa lang sa lupa, mararanasan na po natin yung pamumuhay na kasama ang Diyos. Hindi lang po yung eternal life na tayo pupunta sa heaven. Of course, part yun ng ating eternal life na tinatawag po. Ang makasama natin ng Panginoong Hesus panghabang panahon. Pero ang promise ng Lord, yung kanyang paghahari, ay nagsimula na po dito sa atin nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus. Nasa lupa pa lang tayo, pinaghaharian na tayo ng Lord. Yung idea na eternal life, being with God, or be with God, na-experience na po natin.
sabihin, Pastor, hindi na ako mamamatay. Mamamatay pa rin. Ay kasi eternal life na, ang ibig sabihin nung sinasabi ni Lord na eternal life, yung promise ng Panginoon is, dito pa lang sa lupa, sasamahan na tayo ng Diyos, hanggang mamatay tayo, kasama natin ang Diyos. Kaya pagpunta ng kaluluwa natin sa langit, yun na yung final destination ng promise ng Panginoon. So gustong ipaunawa ni Lord na yung promise niya na eternity or eternal life, gusto niyang iparanas dito pa lang sa lupa, sasamahan na niya tayo. Kaya mayroon pong si Lord na the kingdom of God is at hand. Yung paghahari ng Diyos, nasa atin na. Because we have Jesus. And that is the heavenly bread na sinasabi ng Panginoon. If we have Jesus, we have the heavenly bread. So that's the point. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I give for the life of the world. Ayan na. This bread is my flesh. Nung sabihin po ito ng Panginoon, lalong nalito yung mga kausap ni Lord. Kasi ang focus nila ay tinapay, yung ayuda. Tapos nung sinabi ni Lord na this bread is my flesh, hindi na naman, teka. Ang usapan natin tinapay, tapos ngayon sabihin mo yung tinapay, katawan mo, ibig mong sabihin, that's the idea, at pag binasa niyo po yung conversation na yan, at the last end ng conversation, ang dating sa kanila, ibig mong sabihin, gusto mong kainin namin yung laman mo. Parang gawin, maging carnival kami. That's their understanding, but that's not the point of the Lord. Na hindi sinasabi ng Panginoon na i-chop-chop niyo ako physically. Hindi yung point ni Lord. Pero their mind, bakit ganun yung kaisipan nila? Kasi nga nakafocus dun sa ayuda lang. Yung pagkain lang. Para bang ang kausap nila si Lord na nagbibigay ng buhay, pero ang tingin pa rin nila sa Lord, yung tinapay. O, nasaan niya yung tinapay? Parang gusto nyo sabihin, wala na tayong maraming salitaan. Ibigay mo na yung tinapay. Parang ganun yung, nung pinag-aaralan ko to, itong mga tao na to, sa haba na ng kanilang conversation, hindi pa rin nila nag-get ang Panginoong Jesus. Kaya pag tinignan po natin yung conversation, basahin nyo po, manonotice nyo kung anong ginawa nila. Sabi ni Lord, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise them up at the last days. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Wendang na talaga. Wendang na yung kaisipan ng mga tao nung panahon na yon. Hindi talaga nila maintindihan ito. So therefore, sabi nila, gusto mong kainin namin ang laman mo at gusto mong umin namin ang dugo mo. Ganun po yung nangyari. Instead na sumunod sila sa Panginoon, tumalikod sila sa Lord. Hindi nila matanggap na yung kausap nila na nagsasabing, I am the bread of life. Hindi nila ma-imagine kung paano nangyari yun. Because they don't believe in Jesus. Pero hindi po nila nakita yung katotohanan. Pag tiningnan natin yung sinabi ni Lord, I am the bread of life. Pertaining dun sa last verse na nabasa natin. Dito ni Lord pinipicture the future event of what will happen to His flesh and His blood. Kaya sabi ng Panginoon, whoever eats my flesh and drink my blood will have eternal life. Dito ni Lord pinapakita sa kanila, some days I will be crucified, and whoever believes in me will have eternal life. Hindi nila yun mag-get kasi ang focus nila ay sa literal bread. So ang taong nakapokus sa mga literal na bagay, hindi niya talaga maintindihan ang salita ng Panginoong Jesus. Kaya kailangan dumating sa pagkakataon sa buhay po natin mga kapatid, when God is talking to us, let's open our minds and our heart and allow the Lord to speak to us, not based on our own preferences. Para bang yung gusto lang natin, oh Lord, ito lang yung gusto ko maintindihan, ito lang gusto ko malaman. Parang may sarili ka ng
preferences sa gusto mo lang na mangyari. Pag ganun ang nangyayari po, hindi natin maintindihan ng lubos ang pangungusap ng Diyos. Kaya minsan, pag tayo halimbawa po nagbabasa ng salita ng Panginoon at nakikinig ng salita ng Diyos, pag may sarili ka ng preference sa buhay mo, prinsipyo ng buhay mo at yun ang sinusunod mo, pagtanggap ng Word of God at hindi nababase doon sa preference mo o sa gusto mong mangyari, ang ginagawa ng tao, hindi niya tinatanggap yung salita ng Panginoon. Ganyan yung nangyari sa buhay ng mga tao na kausap ni Lord. So ang gusto na mangyari po ng Panginoong Jesus, even in our time today, ay ang maintindihan na ang Panginoong Jesus, yung pong sabi niya na, I am the bread of life. Yung sinabi niya na sino mang kakain ng laman ko at iinom ng dugo ko ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ay patungkol sa pananampalataya sa Kanya. Hindi ito literal na pagkain ng Kanyang physical na katawan. Kaya pagka nagkakaroon tayo ng communion, we remember the goodness of God by having those elements that symbolize the blood or the body and the blood of Christ. Which is, pag tinignan po natin from this image, isinama ko po yung the lamb and the bread because Jesus is the lamb, the sacrificial lamb. He is the bread of life. Ang pinapakita ng Panginoong Jesus dito ay yung pagliligtas na gagawin niya sa krus ng Kalbaryo. Piniprepare sila ng Panginoon pero hindi sila tumanggap. Kaya pag binasa natin yung last part niyan, kinausap niya yung mga disciples, how about you? Susunod pa ba kayo sa akin? Parang gusto sabihin ng Panginoon, o gagayahin niyo ba sila na umalis? Sabi ni Lord, we will not follow them. You are the life. Nasa iyo ang buhay. Susunod kami sa iyo. Ang galing Dahil malinaw sa mga disciples kung sino si Jesus. At yun po yung point ng Panginoon in our time today. Kaya sabi ko, Jesus promised to provide for all our needs in this life and to secure our eternal life. Hindi sinabi ni Lord na kapag tayo naghanap ng mga temporary thing, hindi sinabi ni Lord, that's bad. No. Ang point lang ni Lord, what is your motive? What is the reason why we come to God? Is it because He fills us? Dahil ba ang provision ng Panginoon sa atin is more than enough? Ang point kasi ganito May mga taong lumalapit sa Lord kasi blessed sila financially and physically. Puno sila Pagkain sa araw-araw, yun yung point dito ni Lord Kaya kayo lumalapit kasi kumain kayo na feel yung inyong tiyan ay nabusog. Pero hindi nyo naintindihan yung ginawa ko sa inyo. Ang point ni Lord is this, hindi po masama na tayo o hindi mali at hindi kasalanan na tayo po ay magsikap, kumita dahil sa mga trabaho natin, mag-overtime kung kinakailangan, mag-save kung kinakailangan. Hindi po yan mali. Hindi po kasalanan yan. Huwag nating baliwalain at huwag tayong extreme. Hindi ko na kailangan ng mga financial na yan dahil meron na akong Diyos. Mali yun Hindi ko na kailangan ng magpayaman dahil meron na akong Diyos. Mali din po yun. Unless malinaw sa iyo na sinabi ng Panginoon, anak, ito yung maging focus mo. Okay? So, gagawin mo isang bagay at kinakailangan na isacrifice mo yung ibang bagay para lang sa Diyos. Pero if the Lord blesses you, kung may trabaho ka na maayos, alagaan mo yung trabaho mo. Pero huwag mong kalilimutan, sino ang focus mo sa buhay? Nakafocus ka lang ba dahil sa blessing sa trabaho? Dahil okay ang trabaho mo, kaya ka masaya. Paano kung hindi na okay ang trabaho? Paano kung ma-terminate tayo? Paano kung umuwi tayo ng Philippines? Ano na ang magiging standing natin before God? Kagaya ba nung kausap ni Lord nung panahon niya na busog kami, kaya hinanap ka namin? Sabi ni Lord sa kanila,
Temporary yan. Magtiwala kayo sa akin, sasatisfy ko ang pangailangan nyo. Sabi ng mga tao, hindi. Magpakita ka muna ng sign. Patunayan mo sa amin na may magagawa ka talaga. They don't have faith. Ang panawagan sa ating Panginoon ngayon ay ang pagtitiwala sa Kanya. Hindi man natin nakikita yung blessing ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, pinabayaan ka ng Diyos. Ang point dito is, pasalamatan natin ang Panginoon dahil mayroon tayong pangailangan ngayon na pinoprovide ni Lord. Pero alam naman natin, hindi lahat ng ating panalangin sinasagot ng Diyos. Pero nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Dahil alam natin, siya ay totoo. At mayroon siyang panahon sa lahat ng bagay. Ang point ni Lord, kung tayo nakafocus sa Kanya, siya yung heavenly bread, He satisfies us through eternity. Inuulit ko, hindi kasalanan na tayo po ay mag-aspire, kumita ng pera, mag-save. Hindi yan kasalanan. Pero i-check lang natin, sino ang priority natin? Ang Diyos pa ba? O ang mga bagay sa mundo na to na nagbibigay sa atin ng satisfaction pansamantala? Kung yun ang naging focus natin, temporarily, you will be satisfied. Pag wala ka ng trabaho, mainit na ang ulo mo. Pag umuwi ka sa Pilipinas, wala kang trabaho, kung sino-sinong sinisisi mo. Di ba? Hindi ka binigyan ng boss ng extra blessing tuwing Chinese New Year kung ano naman pinagsasabi mo sa boss mo. So, kasi iba yung focus mo eh. Nakafocus ka doon sa bagay na yun. But if you focus on Jesus, Lord, hindi man ako bigyan ng increase, pasasalamatan pa rin kita. Kasi nakafocus ka sa Lord. And mind you mga kapatid, alam ni Lord ang need mo. Minsan wala kang increase, pero pwedeng gamitin ni Lord ibang tao para i-provide yung pangailangan mo. Nang hindi mo inaasahan, bigla lang may mag-aabot. Ano to? Di ba? Because you trust God. Pero kung magtatrust ka sa mga temporary thing, ihintay mo lagi, dapat may bonus na ako, mama. At may bonus. Tapos walang bonus, ang sama ng loob mo. Tapos yung sama ng loob mo minsan, nadadala mo sa asawa mo, pagtawag. Kasi walang blessing. Diba? Sa mga anak mo, pati sila naapektuhan kasi iba yung iyong expectation. Iba yung focus mo. Yung satisfaction wala. Di ba kapag yung savings mo, medyo nababawasan na, mainit na ang ulo mo. Kasi doon nakafocus. Kung focus po tayo sa Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay, mayroon ka pa rin kagalakan. Hindi ka mawawala sa direction mo to thank God. Kahit po mag-negative, ano ng blessings mo, although ayaw mo mag-negative, ayaw nga yata natin yon. Nahalos wala ka na magamit. Ayaw natin yon. Pero ang point lang is, kung darating halimbawa na mayroon kang pangailangan na sa tingin mo, hindi mo makita, hindi mawawala ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Dahil alam ang Panginoong Jesus, totoo sa pangako niya. Because you have Jesus. Kaya yung tanong ko kanina, what do you think is the main reason people come to Jesus? Iba-iba yung reason. But let's personalize it. Why do I seek Jesus? Bakit ako lumalapit sa Panginoon? Dahil ba blessed lang ako? Or dahil siya ang aking Panginoon? Malinaw sa akin na siya ang aking tagapagligtas. Siya ang nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Kaya kahit anong mangyari, kahit minsan tinatamad ako pumunta sa church, sisikapin ko na ang aking sarili ay ihakbang ang mga paa na minsan ay nai-stuck sa kung saan-saan dahil mahal ko ang Panginoon. Maganda po ito mga kapatid. Pag na-realize natin that the heavenly bread is Jesus who satisfies us. Kahit anong hadlang sa labas. Bes, wag ka nang pumunta kasi sa church. Mas masaya dito. Pero malinaw sa iyo, Lord, you satisfies me. I will go first to church. If I have enough time, okay. Bes, sunod ako sa inyo. Punta muna ng church. And puntahan ko kayo.
balance yung buhay. Di ba? Makikita po natin ang kabutihan ng Panginoon. So that's why this is my last advice, mga kapatid. Let's come to know Jesus deeply by fully surrendering our lives to Him. Palalimin natin yung pagkakilala natin sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo lang siya kinikilala as your provider. Kinikilala mo siya as your Lord, as your God, as your Savior. Pag nakita ng Panginoon yon at matagpon, kahit minsan sa tingin mo, yung pangailangan mo ay it seems not enough, pero patuloy mo pa rin sasambahin at paglilingkuran ng Panginoon. Amen? Kumusta po tayo? That's my encouragement, mga kapatid. Always focus on Jesus. He is our heavenly bread.